Bakit siya parang kay bilis naka-move on? At bakit ikaw, kahit anong pilit mong magpakatatag, hindi mo magawang kalimutan siya? Welcome back sa channel. Kung nandito ka ngayon, malamang isa sa pinakamasakit na tanong ang bumabagabag sa'yo. Bakit siya mabilis naka-move on, pero ako naiwan sa sakit? At ngayong araw, tatalakayin natin ang malalim, masakit, pero makakapagpalaya na katotohanan kung bakit nangyayari ito. Gamit ang perspective ng Stoicism, psychology, at real-world behavior ng tao. Hindi para balikan mo siya, hindi para maghabol ka, kundi para maintindihan mo ang sarili mo, at para makabalik ka sa masculine center mo. Simulan na natin. Reason 1, matagal kanyang binaon emotionally bago pa kayo maghiwalay. Kapatid, tandaan mo ito. Women detach gradually, men detach suddenly. Ibig sabihin, habang kayo pa, may mga moments na napagod na siya. May mga araw na nawalan siya ng connection. May mga gabi na umiiyak siya mag-isa, at hindi mo alam. At habang busy ka sa buhay mo, siya naman, unti-unti nang pinapatay ang feelings niya. So noong nag-break kayo, ikaw nagsisimula palang masaktan. Siya, tapos na sa emotional grieving niya matagal na. Kaya siya mabilis nakapag-move on. Pero hindi ibig sabihin mas mahal ka niya ng mas kaunti. Ibig sabihin lang, nauna siyang nakipaglaban sa sakit. Reason 2, women cope through connection. Men cope through isolation. Ito ang hindi sinasabi sa mga lalaki. Kapag nasaktan ang lalaki, nagwi-withdraw. Nagtatrabaho, nagi-gym, tahimik, nagiging stoic by accident. Pero ang babae, ang instinct niya ay humingi ng comfort friends, family, new attention, new validation. Hindi ibig sabihin replaced ka agad. Hindi ibig sabihin panalo yung next guy. Hindi ibig sabihin in love na siya. Women use connection as emotional support. Men use solitude as emotional recovery. Magkaiba ng healing system, pero pareho lang nasasaktan. Reason 3, she replaced the routine, not the love. Ito ang pinakamadaling ma-misinterpret. Pag may nakikita kang bagong lalaki sa paligid niya, madali kang magpanik. Pero ito ang totoo. Madalas, hindi ikaw ang pinalitan niya, yung routine lang na may kasama siya. Yung good morning texts na wala na. Yung emotional validation. Yung kausap niya every night. Women crave emotional consistency. At kapag nawala ka bigla, hahanapin niya yun kahit kanino, hindi dahil mas better sila. Pero dahil hindi niya kayang mawala yung habit. Routine replacement hindi katumbas emotional replacement. Magkaiba iyon. Reason 4, men feel the pain late. Women feel the pain early. Ito ang dahilan kung bakit parang ang tibay niya at ang hino mo. During the relationship, siya yung laging nag-e-express ng problema. Laging umiiyak. Laging nangangailangan ng emotional clarity. At ikaw, tahimik, kalma, stoic, hindi expressive. Pero noong breakup, baligtad. Ikaw ngayon ang humaharap sa sakit. Ikaw ngayon ang bumabagsak. Ikaw ang nakakaramdam ng bigat ng reality. Why? Kasi ang lalaki, late ang emotional processing. Dumarating lang kapag wala na. At doon nagsisimula ang grieving. At siya, tapos na sa grieving bago pa kayo maghiwalay. Kaya mukhang fast mover. Pero in truth, nauna lang siyang nasaktan. Reason 5, she's avoiding pain, not because she's held, but because she's scared to face it. Ito ang pinakakalat na misconception. Fast mover siya kasi mature siya. Fast mover siya kasi kaya niya. Hindi, brother. Madalas, fast mover siya dahil ayaw niyang maramdaman ang sakit. Kaya busy siya. Kaya may bago siyang kausap. Kaya palaging may activity. Kaya palaging naka-online. Kaya palaging may bagong post. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil ayaw niyang mapag-isa. Dahil kapag mag-isa siya, bumabalik lahat ng memory mo. Ayon sa Stoicism, ang taong hindi kayang tumahimik mag-isa, siya ang taong talagang hindi pa healed. Reason 6, she's protecting her ego. May part siyang nasasaktan na, kaya mong mabuhay nang wala siya. May part siyang natatakot na baka ikaw ang una makamove on. May part siyang nagagalit na baka mas okay ka without her. Kaya kailangan niyang mauna, kahit fake, kahit forced.
Kahit hindi totoo, women hate the idea of losing the emotional upper hand. Masakit, pero totoo. Reason 7, you loved differently. She moved on fast because your love was real. Ito ang pinaka-brutal pero pinaka-liberating na truth. Kapag mababaw ang love, mabilis mawala. Kapag malalim ang love, mabagal gumaling. Hindi weakness kung nasasaktan ka. Hindi ka talo. Hindi ka kulang. Ang ibig sabihin lang nito, ay totoo ang pagmahal mo. At sa Stoicism, ang tunay na strength ay hindi sa bilis mag-move on, kundi sa kakayahang tanggapin ang pagkawala, at bumalik sa sarili mong center. At habang siya ay busy magtago ng sakit, ikaw naman, kahit mabagal, totoong gumagaling. At sa huli, ang mabagal pero tunay na hilang, yun ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Closing message. Kapatid, huwag mo ay compare ang hilang mo sa hilang ng iba. Hindi kayo pareho ng battle. Hindi kayo pareho ng timeline. At hindi kayo pareho ng paraan magmahal. Hindi mo kailangan unahan siya. Hindi mo kailangan patunayan na mas mabilis ka. Ang kailangan mo lang gawin, ay bumalik sa sarili mo. Sa purpose mo. Sa discipline mo. Sa growth mo. Dahil sa huli, ang tunay na panalo, ay hindi kung sino ang unang nakamove on, kundi kung sino ang nakamove forward.